Ako si Peter Panagor. Lumaki ako sa labas ng Boston, Massachusetts sa isang bayan na tinatawag na Marlboro. Ang aking ama ay isang arkitekto, ang aking ina ay isang nurse. Nagkaroon kami ng 5 anak sa pamilya. Sa isang paraan, lumaki kami sa pagitan ng umaatungal na 50s at the crazy 70s at ang aming buhay pamilya ay lubhang naapektuhan ng mga pagbabago sa kultura. Ang aking nakatatandang kapatid na si Andrea ay kabilang sa kilusang tune in, turn on and drop out at tumakas sa bahay noong ako ay 14 na. Siya ang aking mahal na kapatid. Umuwi ako mula sa paaralan, nasa unang baitang ako ng high school at may nakaabang na tala sa mesa sa kusina na nagsasabing aalis na siya ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit agad na nagulo ang aming pamilya. Hinanap ng tatay ko ang kapatid ko at hinanap siya ng ilang buwan. Sinira nito ang aming pamilya. Hanggang sa puntong iyon, ang aking ina at ama ay talagang mapagmahal, nagkaroon kami ng isang mahusay na pamilya. Dahil may malapit sa amin na Griego, mayroon kaming mga pinsan at lola sa tuhod. Kasama rin dito ang pamayanan, pagsasayaw ng Greek at pagkain. Ang aking ina ay may mga pinsan din sa bayan. Natapos ang lahat ng iyon nang mawala ang kapatid ko. Ang unang pagkakataon na nakuha ko, umalis ako sa bahay. Sinubukan kong huminto sa pag-aaral, ngunit pinabayaan ako ng aking mga magulang. Sa halip na mag-drop out, sumali ako sa isang pambansang programa ng palitan ng mag-aaral, kaya naman napunta ako sa Montana. Habang nag-aaral sa Montana State University sa Bozeman, marami akong nagawa. Sumali ako sa National Ski Patrol at Outdoor Club. Umakyat ako ng mga bundok at nag-ski sa backcountry. Nang dumating ang tagsibol, nagpasya ako dahil miyembro ako ng isang panlabas na club na marahil ay makakahanap ako ng ekskursyon na maaari kong salihan. Isang lalaki ang naglagay ng tala sa bulletin board ng club na nagsasabing siya ay nag-aayos ng isang 8 araw na backcountry ski trip at isang araw ng ice climbing sa British Columbia at Alberta, Canada. Akala ko ito ay magiging perpekto. Tinawagan ko siya at tinanong kung nakahanap na siya ng pupuntahan. Siya ay hindi. Nagkita kami at nalaman na mayroon kaming mga pantulong na kakayahan. Isa akong first aid trained ski patrol member, siya ay isang certified ice climber. Nakagawa ko ng winter hike at ganoon din siya. Napagdesisyonan naming magsama. Nagmaneho kami ng kanyang sasakyan patungong British Columbia, nag-ski sa backcountry at nanatili sa isang snow cave noong kalagitnaan ng Marso. May humigit kumulang 3 metro ng nyebe at marami kaming mga pakikipagsapalaran, isa sa mga ito ay nagbabanta sa buhay sa unang gabi. Gayunpaman, pareho naming ginamit ang aming mga kasanayan sa kaligtasan upang maiwasan ang pagyeyelo sa gabing iyon. Natuto kaming magtiwala kaagad sa isa't isa. Nagkaroon kami ng isang mahusay na pakikipagsapalaran sa snow cave na natapos noong kami ay nag-ski pabalik. Pagkatapos nito, nag-ice climbing kami para sa araw na ito. Ako ay isang bihasang hiker at nakaakyat na ako sa iba't ibang lugar ng bundok sa New England, Wyoming at Montana, ngunit hindi pa ako nakakaakyat ng yelo noon. Madalas akong gumamit ng mga lubid, rock climbing at mountaineering, ngunit hindi yelo. Wala akong kagamitan para sa pag-akyat ng yelo, kaya kailangan kong humiram o maghanap ng angkop na kagamitan. Nakakuha ako ng magagandang ice crampon at 1,960 at 60 leather ski boots na hindi na baluktot. Mayroon akong mga damit na lana at maayos na damit, isang palakol ng yelo at isang martilyo. Dapat kang gumamit ng 2 palakol ng yelo para sa pag-akyat ng yelo, ngunit isa lang ang mayroon ako. Nagpasya akong bata pa ako, malakas at may sapat na kakayahan na umakyat gamit ang isang palakol ng yelo at isang martilyo at sumang-ayon si Tim. Akala namin taya namin. Ang bentahe ng isang palakol ng yelo ay maaari kang tumama sa yelo, bumitaw at magpahinga. Hindi mo magagawa iyon gamit ang martilyo, kailangan mong hawakan ito sa lahat ng oras at hindi ka makakapagpahinga. Nagbigay ito ng maraming diin sa aking mga bisig na nagresulta sa aking mga kalamnan na napagod ng mas mabilis kaysa sa pag-akyat ng iba. Ang pag-akyat ng yelo ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon sa kung nasaan ka sa mismong sandaling iyon.
Hindi mo iniisip ang tungkol sa hinaharap o nakaraan kung ano ang iyong ginagawa sa sandaling iyon. Ito ay perpekto para sa akin dahil gusto ko ang ganoong uri ng matinding focus. Ang aming pag-akyat ay walang kaganapan bukod sa pagkapagod ng aking mga kalamnan na nagpabagal ng aming pag-unlad. Nang sa wakas ay nakarating na kami sa tuktok, papalubog na ang araw. Maraming iba pang mga climbing team ang nagsimula na sa pagbaba ng 1 oras o 2 mas maaga. Ang problema ay hindi ka maaaring tumalikod at bumaba. Walang landas na maaari mong lakarin hanggang sa kotse at magmaneho palayo. Ang ruta ay unang umakyat, pagkatapos ay patawid at sa wakas ay pababa. Pagdating namin sa taas, lumubog ang araw at biglang bumaba ang temperatura, tinatayang 30 degrees. Hindi ko alam ang eksaktong pagbabasa, ngunit ang temperatura ay bumaba ng malaki. Ito ay noong Marso sa Canadian Rockies sa tabi ng Icy Fields Parkway, isang napakalamig at malupit na kagubatan. Alam na namin ang mga panganib ng maaga, ngunit hindi kami handa na magpalipas ng gabi sa labas. Sa aming depensa, wala ring naghanda na mag-overnight. Ito ay 1 araw na ruta ng pag-akyat, kaya ang pang-araw-araw na kagamitan sa pag-akyat ay kasama namin. Ito ay isang nakamamatay na pagkakamali. Paglubog ng araw, nagsimula na ang panginginig. Nagsimula ang hypothermia sa loob ng ilang minuto. Nanininid ang panga ko parang sa cartoons, nanininid ang mga kamay ko, nanininid ang katawan ko. Nagdilim na, nagliwanag ang mga bituin sa langit at natakot kami. Sa aking background sa SK at lifeguard, alam ko kung gaano katagal kami bumaba bago kami mamatay. Kung nanatili kami sa kinaroroonan namin, namatay na sana kami, walang duda sa isip ko. Gayunpaman, kami ay nasa taas na 180 metro sa dilim na sinusuportahan ng yelo at bato. Hinila ni Tim ang lubid pataas, ngunit sa halip na ilagay ito sa maayos na paraan, nagkagulo ito ng husto. Ito ay tipikal habang umuusad ang hypothermia, nagsisimula kang magkamali. Kumuha si Tim ng 1 piraso ng lubid, itinali ito sa kanyang sarili para sa lateral progress at ganoon din ang ginawa ko, tinali ang lubid sa aking baywang. Dinala ko ang lubid sa aking balikat at ang aming mga damit tulad ng mga ice crew at karabiner ay kumakalampag. Sinimulan namin ang isang nakahalang na pagsulong sa kahabaan ng isang makitid na ungos na sa ibaba ay isang patak na 150 metro. Sumulong kami ng may matinding pag-iingat dahil ang bawat hakbang ay kumonsumo ng enerhiya na wala na sa amin. Naubos na ang pagkain, nainom na ang tubig, at kahit na ang pagsasalita ay mahirap na dahil hindi mapigilan ang panga. Ang lahat ng aming konsentrasyon ay nakadirekta sa transverse advance na ito. Sa dulo nito ay ang unang pagbaba. Isang maliit na punong nakausli sa gilid ng bundok ang tanging punto ng pagkakadikit. Ang ideya ay kumuha ng 1 piraso ng flat nylon string, itali ito sa isang double knot, balutin ito sa paligid ng puno at i-thread ang climbing rope dito upang kapag nakababa ka na, ang lubid ay madaling mahila pababa. Gayunpaman, nagpasya kaming mag-ipon ng pera. Hindi namin gustong mawala ang string, kaya sa kabila ng lahat ay nagpasya kaming balutin ang lubid sa paligid mismo ng puno ng walang tali sa pag-aakalang maaari naming hilahin ito pababa. Salit-salit kaming lumapag. Nauna si Tim tapos ako. Tumalbog at umunat ang lubid hanggang sa dumating ang puntong wala ng panlaban, tanging hangin na lang sa ilalim ng lubid kung saan malaya kaming bumababa sa lubid. Pagkababa ko, kinalas ko ang tali sa aking sarili. Hinawakan ito at sinubukang hilahin ito. Hindi gumalaw ang lubid. Buong lakas namin hinila ang lubid, ngunit hindi ito matanggal. Nagsimula kaming magpanik. Ang tanging pagpipilian ay ang umakyat muli. Itinali ko ang lubid sa paligid ko, hinila ito ng mahigpit hanggat maaari, humiga sa niebe at nagsimulang umakyat pabalik si Tim ng walang pagkaantala. Nabalot ng niebe ang mukha ko nang biglang sumigaw si Tim, nauhulog ako. Sinubukan kong gumulong palabas at hindi ko alam kung gaano kataas ang pagkahulog niya, pero baka sumabit ang bota niya sa lubid o kung ano dahil sa pagkahulog ay naging sanhi ng pagkalas ng lubid. Tumawid si Tim sa malalim na niebe at tumabi ako. Bumangon siya, ayos lang ako at maayos naman siya. Natuwa kami, nabitawan ang tali, maipagpatuloy namin ang pagbaba.
Sinimulan namin ang susunod na pagtawid at sumulong. Kami na yon ay ganap na wala sa niebe at yelo, sa ibabaw lamang ng bato. Mayroong 2 peg na bakal sa dingding ng bundok na nakakabit ng epoxy, na may mga bakal na singsing, karabiner at strap at isa pang karabiner na ikabit para sa kaligtasan. Ito ay isang lugar kung saan nagsasanay ang mga tao ng ligtas na pag-akyat at pagbaba. Akala namin ay makakamit namin ito sa wakas. Natapos na namin ang isang landing, isa na lang ang natitira. Itinali ko ang kabilang dulo ng lubid sa aking harness. Ang kabilang dulo, na tinatawag na mapait na dulo ng lubid, ay inihagis ko sa isang tabi. Balak ko lamang itong hilahin pababa. Ngunit nang hilahin ko ang lubid, tumama ito sa sulok ng bato at sa isang lugar sa itaas ay na-stuck sa isang uri ng butas na hugisli. Hindi ko alam kung paano eksaktong nangyari, ngunit ang lubid ay natigil sa unang paghila. Nakuha ko siguro ng ilang pulgada pero hindi na ito gumalaw pa. Pareho kaming humila sa lubid, ngunit hindi ito natanggal. Hindi na kami makaakyat pabalik kaya nahihirapan talaga kami. Ang hypothermia ay patuloy na umuunlad at ang gabi ay lumalamig at lumalamig. Sa buong gabi ay lumaki at lumaki ang aking takot, ngunit kasabay nito ay may nagbago sa aking kaloob-looban. Para akong nahawakan ng ilang primal survival instinct. Doon ko naintindihan na hindi na sapat ang lakas ng loob lamang. Imbes na mapuno ako ng takot, nakaramdam ako ng kapayapaan. Tinanggap ko ang sitwasyon ko. Alam ko kung nasaan ako at alam ko kung ano ang mangyayari. Naalala ko ang pelikulang Little Big Man na pinagbidahan ni Dustin Hoffman. May isang sikat na matandang matalinong tribo na lumalabas sa kanyang tolda tuwing umaga at nagsabi na yon ay isang magandang araw para mamatay. Naisip ko sa sarili ko, tonight is a good night to die. Napakaganda ng lahat sa paligid ko. Ang mga bituin ay kumikislap sa milyon-milyong sa bawat posibleng kulay. Kitang-kita ko ang iba't ibang laki at kulay ng mga tuldok ng mga bituin, hindi tulad sa bahay kung saan magkakamukha silang lahat. Nakakita ako ng mga konstelasyon at mga kalawakan at ang niebe ay sumasalamin sa liwanag mula sa mga bundok sa tapat. Narinig ko ang agos ng ilog sa ibaba. Napakaganda nito at kasabay nito ay alam kong walang matatakasan. Gayunpaman, sa parehong oras, naramdaman ko ang kapayapaan sa loob ko. Nalungkot ako. Ang aking mga magulang ay nawalan na ng aking kapatid na babae at ngayon ako ay malapit nang magdulot sa kanila ng isa pang bukas na sugat. Ngunit wala akong magagawa tungkol dito. Gayunpaman, nakadama ako ng kapayapaan. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang yugto ng hypothermia, nagsimula akong makaramdam ng init. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari at kadalasan ang mga biktima ng hypothermic ay matatagpuan na walang damit dahil sa sobrang init ng kanilang pakiramdam. I unzipped my jacket and Tim started yelled at me, "Wag mong i-unzip ang jacket. Isara mo." Sagot ko, "Smell shit. I won't because I'm hot." Sabay tuloy ko sa paghila ng lubid. Pagkatapos ay nagsimula na akong makatulog. Hindi ito tulad ng pagkakatulog ng komportable sa isang unan, ngunit tulad ng isang kortina ay biglang bumaba, kadiliman at ako ay nawala. Tumama ang ulo ko sa bato, dumilat ang helmet ko sa bato at nagising ako na may kaba. Hinila ko ang aking sarili pabalik mula sa harness at sinubukang hilahin muli ang lubid. Naulit ito ng maraming beses. Hindi ko alam kung ilang beses akong nakatulog at nagising ng ganito. Ang huling oras na nagising ako ay nagkaroon ako ng huling sintomas ng hypothermia, tube vision. Nakita ko ang isang itim na bilog sa paligid na mabilis na nagsara. Parang theater stage kung saan dim ang mga ilaw hanggang sa isang spotlight na lang ang natitira. Tumingin ako sa paligid, pataas, pababa sa ilog. Mabilis na isinara ang itim na frame. Naisip ko, malapit na akong mahimatay. Pero may kakaiba sa pagkakataong ito. Inaasahan kong hihimatayin ako tulad ng dati, ngunit ngayong napuno ng dilim ang aking paningin, hindi ako nawala ng malay. Gising pa ako pero naguguluhan na ako. Hindi ko na malayan kung nasaan na ako. Madilim ang lahat, ngunit alam ko. Naramdaman kong bumukas ang mga mata ko pero puro kadiliman lang ang nakikita ko. Mga ideyang tumatakbo sa isip ko.
Pagkatapos ay nagsimulang magbago ang kadiliman. Sa kadiliman, ang isang maliit na punto ng liwanag ay makikita sa malayo tulad ng isang spark. Ito ay kasing layo ng pinakamalayong bituin na nakita ko noon. Ang punto ng liwanag na ito ay mabilis na lumipat patungo sa akin, mas mabilis kaysa sa maaaring ilipat ng liwanag at nagsimulang punan ang aking buong larangan ng paningin. Nakikita ko itong lumalapit sa akin at nakikipag-usap ito sa akin sa pamamagitan ng telepatiko, hindi sa wika, hindi sa mga salita, ngunit bilang isang pag-download lamang ng impormasyon. Ang mensahe ay, isasama kita. Dumating ito ng may buong kapangyarihan, lahat ng kaalaman at lahat ng lakas. Sabi nito, isasama kita. Naisip ko sa akin sarili, hindi mo. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari dito, ngunit wala akong pupuntahan. Naghukay ako ng malalim sa loob ko para sa lahat ng lakas na maaari kong tipunin, ngunit ito ay wala kong ikukumpara sa kapangyarihan ng nilalang na ito. Pagkatapos ay tulad ng isang uri ng portal, inilarawan ko ito sa aking libro bilang isang pagbubukas ng pinto, ngunit maaari ko ring sabihin na ito ay tulad ng isang talon na lumilitaw, isang talon ng liwanag. Ito ay tulad ng isang daloy at sa ibabaw nito ay may liwanag ng bituin, kumikinang, mga kulay na hindi ko pa nakikita. Ito ang pinakamagandang bagay na nakita ko. Ito ay hindi mapaglabanan, nakakabighani at ako ay naakit dito. Nawala lahat ng kalooban ko. Nawala lahat ng pangunawa sa sarili ko. Ang gusto ko lang ay iyon. Madalas kong sabihin ito sa sunod-sunod na pagkakasunod-sunod dahil iyon ang kahulugan sa aking utak. Ngunit hindi ito nangyari ng maayos. Sabay-sabay ang nangyari. Ang unang bagay na naranasan ko ay isang impyerno ng aking sariling paggawa. Ang impyernong ito ay binubuo ng lahat ng pagdurusa na naidulot ko sa aking buhay. Naranasan ko ang bawat pagdurusa na naidulot ko sa iba mula sa panloob na pananaw ng bawat tao at sa kanilang naranasan. Nasa loob ako ng bawat taong nasaktan ko at naramdaman ko ang sakit na naidulot ko sa kanila. Kasabay nito, nasa labas din ako, ang taong nasaktan at naramdaman ko ang lahat ng dahilan, emosyon at reaksyon na nagbunsod sa akin na magdulot ng sakit na iyon. Ito ay isang malaking karanasan. Nakaramdam ako ng matinding kahihiyan para sa pagdurusa na naidulot ko, hindi lamang sa mga taong ito, kundi pati na rin sa banal na sarili. Naramdaman ko ang walang hanggan na pagmamahal at kadalisayan na ito kasabay ng nakita ko ang sakit na idinulot ko sa aking sarili. Ang walang katapusang pag-ibig at kadalisayan na ito ay dumaloy mula sa lumikha na sumasaklaw sa lahat. Mayroong isang tinig na nagsasalita sa akin sa lahat ng oras na ito ng walang mga salita at ito ay nasa paligid ko at sa loob ko. Sabi nito, I know you. I've always known you. Everything about you is known to me. Hindi ako hinusgahan. Ipinakita ko lang ang sarili ko. Kahit anong gawin ko, minahal kita. Pagkatapos ay lalo akong lumaki sa ganitong estado ng pagkakaisa. Dinala ako sa isang walang katapusang distansya hanggang sa maabot ko ang isang uri ng limitasyon. Sa hangganang ito, ang aking kamalayan ay itinulak lampas sa celestial field na ito at nakita ko ang ating buong universo. Nakita ko lahat ng galaksi natin. Nakita ko ang pinagmulan ng ating universo at ang mga universo sa kabila. Nakita ko ang mga universo sa itaas at sa ibaba at sa kabila. Pagkatapos ay lumipat ang aking paningin. Nakita ko ang buong sangkatauhan, ang buong mundo na parang hologram. Nakita ko ang 7 bilyong tao. Ang mensahe sa akin ay pareho. Lahat sila ay aking mga mahal sa buhay. Bawat isa sa kanila. Ang dami ng pagmamahal kung saan ako minahal. Ang kapangyarihang ito ng paglikha ng mga universo at buhay at pag-ibig ay pareho para sa bawat tao. Nakita ko sa loob ang bawat tao. Hindi tulad sa isang panaginip o isang pangitain, ngunit tulad ng sa katotohanan. Nakita ko sila bilang mga taong nabubuhay sa kanilang buhay. Natutulog ang kalahati ng mundo. Nagmahalan ang mga tao. Pinahirapan ang mga tao. May mga digmaan, ipinanganak ang mga sanggol. Naiinip ang mga tao, may sining, naroon ang lahat. Ginawa ng lahat ang lahat. Sa loob ng bawat tao ay nakita ko ang isang gintong liwanag. Ang gintong ito ay hindi lamang isang kulay,
ngunit ang kadalisayan ng kanilang orihinal na banal na kalikasan. Ito ay nasa bawat tao. Ngunit hindi nila ito makita sa loob ng isa't isa dahil ang lahat ay natatakpan ng makapal na mabula na patong na umaabot sa itaas ng kapaligiran. Napakasiksik na walang sinuman ang nakakakita ng liwanag na ito sa loob ng bawat isa. Ngunit nakita ko ito ng malinaw at ito ay isang hindi maikakailan na katotohanan na ang lahat ng walang katapusang pag-ibig na ito mula sa lahat ng sansinukob ay para sa lahat. Nang marinig ko ito, dumaloy sa akin ang baha ng pagmamahal. Kabilang dito ang kagandahan, kagalakan, pag-unawa, kaalaman, kaligayahan, paraiso, pagpipitagan, paghanga, kabuuan at liwanag. Lumawak ito sa loob ko hanggang sa bumukol ako na parang lobo. Ako ay nasa ganitong estado na walang katapusang kadinhawahan, ang pinakakomportabling naranasan ko sa aking buhay. Pagkatapos ang puwang na ito ay nagsimulang lumiit. Bumalik ako sa isang estado ng hindi gaanong pagkakaisa dahil naalala ko muli ang aking buhay bilang tao. Nakita ko ang paghihirap ng aking mga magulang. Naunawaan ko ng husto ang kanilang pagdurusa, kung paano dinadala ng kanilang mga mukha ang sakit ng buhay, ang pagkamatay ng aking kapatid na babae sa lahat ng mga taon mula noon. Nakita ko kung paano sila magdurusa kapag namatay ako. Tanong ko, kailangan ko bang umalis? Tanong ng boses, bakit? Sagot ko, kasi nawalan na ng kapatid ang mga magulang ko. Bukas na sugat iyon. Kung aalis ako ngayon, daranasin din nila ang pagkawala ko. How cruel would that be? Sa sandaling itanong ko ito, natangay na naman ako sa langit. Sa paglalakbay, nagsimula akong maging mas materyal. Ako ay dinala ng isang banal na diwa, isang malaanghel na nilalang ng liwanag na nagpabalik sa akin. Lalo akong siksikan. May milyong-milyong pinto sa harapan ko. Lahat ay patungo sa katawan na ito. Ang lahat ng mga pintong ito ay kumakatawan sa mga buhay na maaari kong piliin na mabuhay. Isang banal na boses ang nagsabi sa akin, pumili ka. At ipinakita nito sa akin ang lahat ng mga posibilidad na ito. At sabi nito sa akin, piliin mo ako, piliin mo ang liwanag. At sa paladay ko, gusto kong bahagyang piliin ang aking sarili. Gusto ko ng kaunting kalayaan, pagkamalikhain, kalayaan sa aking buhay. Kaya hindi ko lubos na pinipili ang ilaw, pinili ko ito mula sa labas. Ito ang aking pintuan at pinapasok ko ito. Sa isang kisap mata ay naroon ako, nagmamadaling bumaba sa lagusan na ito. Habang nagrematerial ako, mas naging maliit ako, masiksik, mas maliit at mas maliit hanggang sa ako ay nasa isang hindi komportable na masikip na espasyo sa loob. Pagkatapos ang banal na nilalang na ito, tulad ng isang tornilyo ng yelo, ay pinipigit ako pabalik sa katawan na ito, pinipiga ako sa aking sarili. Para akong isang genie sa isang bote, napakalaking kapangyarihan, ngunit isang napakaliit na lugar ng tirahan. Napilitan ako sa ganitong kalagayan at ayaw ko dahil ang bumalik sa katawan na ito ay bumalik sa pagdurusa. Walang sakit sa langit. Nagkaroon lamang ng kagalingan, kabuuan, pagkakaisa, kagandahan at kaligayahan. Ang sakit ay hindi nakalimutan ni hindi ito umiral sa danoong estado ng pagkakaisa. Ngayon ay bumalik ako sa sisidlang ito, nakakulong, gising, nagtataka, ano ito? Nasaan ako? Ano ang nangyayari? Pagkatapos ay nagsimulang bumalik sa pagkilos ang aking utak. Nagsisimula akong mag-isip at marinig. Sa wakas nakarinig ako ng sigaw. Binuksan ko ang aking mga mata at naroon si Tim, nakayuko sa akin, umiiyak, patay ka. Kung patay ka, patay na rin ako. Hinila niya ako pataas, humiitbi, sumisigaw at lubos na nabubuluhan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nangyayari ng hiwalay sa akin. Para akong isang tagamasid, nakikita ko ang aking sarili sa tanawing ito. Ngunit sa parehong oras ay nasa itaas ako nito. Nakikita ko ang lahat mula sa itaas na parang nasa dalawang lugar ng sabay-sabay sa loob at labas ng aking pisikal na katawan. Sumigaw si Tim, hilahin ang lubid. Hinihila ko ang lubid, kumalas ito. Bumaba kami at ginagamot ang hypothermia. May chini at stove ang tent namin kaya sinindihan namin ang stove sa loob ng tent. Pumasok kami sa aming mga sleeping bag at dahan-dahang nagsimulang magpainit ng tubig.
Uminom kami ng mainit na tubig, pagkatapos ay mas mainit at sa wakas ay mainit. Kumakain tayo ng mainit na pagkain, pagkatapos ay mas mainit, hanggang sa bumalik sa normal ang temperatura ng ating katawan. Sa madaling araw ay sumakay kami sa kotse, binuksan ang init at umupo doon saglit. Hindi ko masabi kay Tim ang nangyari sa akin. Natatakot ako na hindi niya ako paniwalaan. Wala akong kahit na salita upang ilarawan ito. Hindi ko man lang naintindihan ang nangyari. Kaya wala akong sinabi. Sinimulan ko ang mahabang katahimikan ko. Simula noon, ibang tao na ako. Nang umagang iyon, nang magsimula kaming magmaneho sa timog, nakita ko ang isang magandang pagsikat ng araw. May mga silo, mga patlang, mga kulay, mga ulap, ang kahangahangang kanayunan ng Canada. Ngunit para sa akin ang lahat ay pangit at madilim. Naaninag ko ang liwanag sa likod nito, ngunit hindi ko ito maabot. Pakiramdam ko ay nakatira ako sa isang dalawang-dimensional na espasyo, sa itim at puti, tulad ng isang pelikula noong unang bahagi ng 1920s na may espasyo sa pagitan ng bawat frame. Walang purong liwanag dahil ito ay bagay at ito ay namutla kung ihahambing sa walang katapusang kagandahan, kadalisayan at pagmamahal na aking naranasan. Nakakadurog ang paghahambing sa naranasan ko. Napaisip ako, ano bang nagawa ko? Bakit ako nandito? Naipit ako sa katawang ito. Dahil nakita ko ang aking sarili na may kaugnayan sa laki ng universo, naunawaan ko ang sarili kong kawalang halaga. Kaya bakit nandito? Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay ko pagkatapos ng nakita ko. Ang natitira na lang sa akin ay ang pananabik na ito, ang pagnanasang ito, ang panloob na liwanag na bumulong, ito ako, hanapin mo ako. Ngunit ang liwanag na iyon ay isang maliit na liwanag lamang kumpara sa aking naranasan. Dayon pa man, nagpasya akong sundin ang liwanag na iyon. Ngunit para magawa iyon, kailangan kong baguhin ang direksyon ng aking buhay. Kinailangan kong matutong sumisid sa aking sarili. Kinailangan kong maunawaan ang sinaunang karunungan upang malaman kung saan ako dapat pumunta. Sa aking mundo ang ibig sabihin ay sina Emerson, Thoreau, Blake, Coleridge, Wordsworth, mga bahagi ng Upanishad at mga sinaunang kasulatan sa Oriental. Pinili ko ang panloob na paghahanap na ito bilang layunin ng aking buhay. Kasabay ng aking pananahimik, sinanay ko ang aking panloob na gawain, pagmumuni-muni, kriya yoga. Habang lumalayo ako sa sarili kong pag-iisip, mas lumaki ang liwanag sa loob ko. Mas madaling mamuhay sa pamamagitan ng liwanag sa mundo, patungo sa liwanag. Pero kasabay nito, araw-araw akong nagdadasal, today is a good day to die. Iuwi mo ako. Ayokong nandito. Hindi ako kailangan dito. Pagkatapos ay napagtanto ko, mahalaga ang buhay ko sa mundo. Ang aking paglalakbay patungo sa kung ano ang nawala sa akin ay lumilikha ng isang ningning sa loob ko. Ang liwanag na iyon ay nagpapahintulot sa akin na makita ang liwanag ng mundo ng mas malinaw. Ang mas maraming liwanag na nakikita ko sa mundo, mas nakikita ko ito sa ibang tao. At mas alam kong katulad ko rin sila. Ito ang tanda ng isang mystical na karanasan kapag ang iyong direksyon ay nagbabago patungo sa pag-ibig. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay. Lahat natatalo, lahat naghihirap. Isa sa mga benepisyo ng panloob na buhay, lalo na kapag nasa gilid ka ng kawalan ng pag-asa at gusto mo na lang umuwi, ay mayroong lakas, ang iyong orihinal na sarili. Ang pinakadakilang lakas ko ay ang pagkaalam ng mga mataya ko na nalalaman kung sino ako, saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Magbibigay ito sa akin ng supernatural na lakas upang manatili dito dahil alam ko kung paano nagtatapos ang kwento. At maganda ang pagtatapos ng kwento para sa lahat. Kung gusto mong maranasan ang banal, kailangan mong linisin ang mesa. Ito ay isang meditative na buhay. Mayroong maraming mga estilo ng pagmumuni-muni, umaagos, tulad ng taiji o yoga, nakaupo, tulad ng zazen o nakatutok na panalangin. Nagpinta si Cien habang nagmumuni-muni. Sumulat si Rumi ng mga tula at sumayaw. Ang lahat ng mga ito ay naugnay sa konsentrasyon ng isip, paghinga at pagkawala ng sarili. Ang pagmumuni-muni ay tungkol sa pagtigil sa proseso ng pag-iisip,
ang kasinungalingan na nagsasabi sa iyo kung sino ka. Umuuwi ang lahat, walang aalis dito nang hindi namamatay. At pansamantala, alam mo yon, alam mong makakahanap ka pa rin ng paraan.